Sabado. Kaya ako'y nagpaalam doon sa aking elder. Sabi ko, Brother Mar, baka pwedeng ikaw muna sa Biyernes kasi nadalaw muna ako sa Yakal Church. Yan. At salamat, nandito na ko si Brother Ivan, ang ating evangelist, no? Ayan. Purihin ng Diyos at patuloy tayo na nananatili. At sa gabi nito mga kapatid, ang aking dadalhin na topic mga kapatid ay mga bato ng alaala. Ayan. No? Ang topic na ito na mga bato ng alaala, anong mga naaalala niyo sa kwento ng bato sa Biblia? Bakit mga bato ng alaala ang aking mensahe na dadalhin? May makapagsabi ba kung anong mga bato yun na dapat alalahanin? Na yung mga bato na yun, napakahalaga ang mensahe sa bawat isa. Sabi nyo, bato, ano ko ba? Maraming mga kwento sa Biblia na bato, puno ng kwento. Ayan. Ito ang naisumdalin sa atin sa bawat isa natin ngayon. No? Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat binigyan ako ng pagkakataon na makabalik ulit dito at binigyan ng pagkakataon na magmensahe dito sa inyo. So, ito ngayon, ang aking dadalhin nga, mga bato ng alaala. Bakit itong mga bato ng alaala ang nais kong ibahagi sa inyo? Sapagkat ito ay masusumpungan, pag-aralan natin mga kapatid, sa chapter 4 ng Josue, verse 20 hanggang 22. Ano ba itong mga bato na ito? Ang sabi nito, ang 12 bato, sino pwedeng bumasa? Chapter 4 ng Josue, verse 20 hanggang 22. Mayroon tayong tatlong verse na pag-aralan. Bakit napakahalaga ito? Meron na ba nakatakbo? Wala pa? Josue ano? Chapter 4, verse 20 hanggang 22. 4, verse 20 to 22. Ito ang sinasabi. Ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isinalansan ni Josue sa Gilgal. At siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel. Kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? Inyo ngang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa. Sapagkat tinuyo ng Panginoon Hanggang 22 lang. hanggang 22. Ayan. Mga kapatid, napakaganda ng mensahe. No? Ang sabi dito, sa verse 20, ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isinalansa ni Josue sa Gilgal. At nagsalita sa mga anak ni Israel, pag tinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga bato ito? Inyo ngang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa. Ang mga Israel, mga kapatid, sa pamumuno ni Josue, kasi napatay na si Moses. Hanggang Deuteronomy 31 si Moses namatay. No? 31. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa kay Moses, isama mo si Josue, yung anak ni Nun, patungo sa Mount of Sinai. No? At siya ay papalit sa iyo. Ayan, papalit sa iyo. Mamumuna siya, patawid, kasi ang sabi ng Diyos sa kay Moses, hindi magkakatawid. No? Hindi magkakatawid ang lahi ito. Papuntang sa Jordan, papuntang Kanaan. Kasi ang sabi ng Diyos, mula sa 20 ang edad na lalaki
hindi yun makakarating sa kanan. Bakit nagkasala sila? Ngayon, si Moses, hindi siya kasama nakatawid. Sino lang na nakatawid doon? Si Caleb at si Josue lamang. Ayan, yun lang nakatawid doon nakarating sa kanan. Ngayon, dahil si Josue na nanguna, ang sabi dito sa Josue 4:3, ang sabi dito, ang instruction ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa kay Josue, bukas, tatawid kayo sa Jordan. Magpakabanal kayo. Ang sabi ng Diyos, pakabanalin mo sila. Pakabanalin mo sila. Huwag sinumaa, huwag bumibo sa babae. Huwag bumibo. Sabi ka sa ating kapanahonan, huwag sumiping sa babae. Kasi pagpapakabalan yun. Yan. Ngayon, dahil bukas tatawid sila, ang instruction, ang magpapasa ng mga libitan ng mga pari na may pasan sa kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, yung baksyon ng 2 by 3 feet. Yung kaban ng tipan, yung kahon na yun, nandun ang 10 commandments sa loob doon. Yun lang ang laman nun. 10 commandments at saka yung isang mangkok na mana at yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Yun ang laman nun. Ngayon, ito na. Yung kabanang tipan na yun, sagrado yun, napakabanal nun. Kung hindi ka Israel, hindi ka lahi ng libitan ng mga pare, hindi ka pwedeng humipo nun. Bakit? Once na humipo ka, patay ka. Intimano, patay ka. Ganun ka sagrado yung 10 commandments na yun, yung kabanang tipan. Ang sabi, ang instruction ng Diyos, pagtawid habang nagpasan. Pagpasan. Yung time na yun, nung tumawid sila, malakas ang agos ng Jordan. At ang ilog ng Jordan, malaking ilog yan. Malaking ilog. Umaapaw sa pangpang ng ang tubig. Pangpang ng ilog, sa tabi ng ilog, umaapaw sa lakas ng agos. Ngayon, ang sabi ng instruction, tumawid sa Jordan, mauna ang may pasan. Mauna ang may pasan ng kabanang tipan. At pagkatapos, 20 meters ang distansya. Pag hindi ka libita, hindi ka pwedeng lumapit doon. Mamamatay ka May distansya yun. Ngayon, pag-apak ng mga may pasan ng kabanang tipan sa tubig, pag-apak ng ganun, intimano yung malakas na agos ng tubig, huminto. Napansin nyo mga kapatid? Huminto. At tumuloy papunta doon. Dumaan sila sa tuyong lupa. Huminto. Kaya tumawid. Ang sabi ng instruction, Josue, pagdating sa gitna ng ilog, tumigil ang may pasan ng kabanang tipan at lahat dadaan. At ang instruction sa bawat lipi, ilang lipi mayroon ng anak ng Israel? 12. 12. Yan, 12. Ngayon, ang sabi ng Diyos, sa bawat lipi, kukuha ng isang lalaki. Ang bawat isang lalaki at ang isang lalaki na yung kukuha ng bato sa gitna ng ilog at papapasanin. Para pagdating doon, pagkatawid, gagawing altar. Ginawang altar, 12 yun. Yung altar, yung bato na yun, 12 na bato, kinamada yun para maging altar at doon paghahangaman. Ngayon, ang instruction ng Diyos, pag kukuha ka ng bato na gagawin mong altar, huwag mong tatapyasan. Bawal. Buo. Yan yung instruction. Ngayon, ang sabi ng Diyos, sabi dito, di nakatawid na sila. Sinalansa na doon ang bato, yung gagawing altar. Kaya ang sabi dito, sa verse 21, at siya'y nagsalita sa mga anak ng Israel, kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahon darating, ano ang kahulugan ng mga batong ito? Okay, ano ang mga kahulugan? Ang sabi dito, hindi lamang, hindi lamang iyon basta mga lumang bato. Bawat isa ay may espesyal na kahulugan. Anong kahulugan? Ang mga bato ito ay bato ng alaala. Kaya nga sabi dito, mga bato ng alaala. Bato ng alaala, mga bato ng kasaysayan.
ang bato mismo, ang mga bato mismo ay karaniwan lamang nakahawig sa milyong iba pa sa mga burol na Palestina. Ngunit ang 12 ito na bato na yun ay tumutukoy sa isang bagay. Anong bagay ang tinutukoy nun? Nililingon nila ang pangunguna ng Diyos. Nililingon nila ang pangunguna ng Diyos. Ngayon, kaya pala sinabi ng Diyos na mga bato ng alaala. No? Mga bato ng alaala. Bakit? Ano ang tinitingnan nila? Ano ang tinitingnan nila? Yung mga ginawa ng Diyos sa kanila. Yung mga dakilang bagay, mga kamanghamanghang bagay. Ayan, ang sabi dito. Isang bagay, nililingon nila ang pamumuno ng Diyos. Sa karanasan ng Israel, ang Biblia ay isang makasaysayang aklat. Ang Biblia, ito ay makasaysayang aklat na batay sa isang serye ng mga pangyayari nagsimula una sa paglalang. Pagpasok, di ba, Biblia ay creation muna. Tapos sa chapter 3 ng Genesis, ang sabi dito, pagpasok ng kasalanan sa chapter 3. At dumaloy sa pamagitan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Ayan, sa kay Abraham. At sa Exodo, pagkabihag at pagpapanumbalik ng Israel at ang pagkakatawang tao. Ano ba yung pagkakatawang tao? Sino ang nagkatawang tao? Si Jesus. Ayan. Tapos, at ang birhen kapanganakan ni Jesus. Saan siya? Sino nagpanganak? Si Maria. Isang birhen. Isang birhen, kaya ganun sabihin ng Espiritu Santo kay Maria, Maria, mapalad ka sa babaeng lahat, sapagkat ikaw ay manganganak ng isang bata. At ang bata, sabi ni Maria, ay paano ko manganak? Ni wala pa akong nakilalang lalaki. Wala pa nakilala. Ngayon, ang sabi ng anghel,